Magandang araw mga amo at welcome sa Kali Topics. Sa video na to ay magbibigay tayo ng komento patungkol po dito sa nangyaring pagpapalit ng liderato sa Senado. Balitang balita ito at may mga ilang interviews na ang ilan sa mga senador tungkol sa kung ano ba talaga ang nangyari dito sa Senado natin. Basically, lahat naman tayo napanood yan at alam naman natin na nagbitiw bilang Senate President si Senator Zubiri at kaagad naman siyang pinalitan ni Senator Escudero. Sa botong 15-9 yata kung hindi ako nagkakamali ang bilang. So, may mga amo tayo na nagtatanong, ito ba ay hindi pangkaraniwan sa Senado na kung saan ay, actually, hindi naman dapat sana resign ang mangyayari kung hindi yung bang tinatawag nilang kudita o ia-oust nila si Senator Mig Zubiri. At ang, inamin naman ni Senator Escudero na kumbaga ay nilakad niya at kinausap niya yung kanyang mga kasamahan sa Senado na may sa sariling salita ni o sa sariling kataga ni Senator Chis Escudero na may mga agam-agam sa panunungkulan ni former Senate President Mig Zubiri. So, ayun nga. So, hindi ba pangkaraniwan itong nangyari ngayon sa Senado? Well, ang sagot po dyan ay hindi naman dahil sa mga nakakaraang administrasyon, nakakaraang Senado ay may mga ganyan na rin pangyayari. So, tingnan nyo na lang sa history natin. Pero hindi na po pangkaraniwan ng ganyan. At syempre, maliit lang naman ang Senado, 24 lang naman po sila dyan. At ang nakasanayan na ng mga senador ay kapag ka naramdaman nila o baka nabalitaan nila at nakumpirma nila, lalong-lalo na po ng nakaupong Senate President na hindi na siya paborable o hindi na siya sinusuportahan ng kanyang mga kasama, ay hindi na po niya inaantay na kumbaga sipain siya sa posisyon at nagbibitiw na lamang po siya ng kusa para kumbaga hindi na siya mapahiya. Ika nga, dahil lalabas na kapag ka ikaw ay sinipa, ibig sabihin ay yun nga, hindi ka paborable sa mga kasamahan mo sa Senado at may mga bagay siguro na hindi siya, yung particular na Senate President, na napagbigyan sa mga kasama niyang senador, kaya kumbaga ay nawawala yung suporta sa kanya. So, inamin naman ni Senator at ngayon ay Senate President Chis Escudero na nilakad niya o kinausap niya ang ilan sa mga senador para i-oust o sipain si Senator Mig Zubiri. Hindi na nga po humantong doon. Nangalap siya ng pirma, 15 pirma, at hindi na po niya nagawang ipresenta sa plenaryo dahil nagkusa na si Senator Zubiri na magbitaw sa pwesto. Kasabay po nito ay may mga ilang senador din po na sumusuporta kay Senator Zubiri na nagbitaw din sa kanilang mga komite na hinahawakan sa Senado upang magpakita ng suporta kay Senator Zubiri. So, unang-una, kung bibigyan natin ng matinong komento itong pangyayari na to, sa kahit na kaninong senador na nakaupo bilang Senate President, siguro mas pinakamaganda na nga po yung kung alam mo
na ikaw ay hindi na sinusuportahan ng karamihan sa iyong mga kasama sa Senado, ay pinakamainam na po yung magkusa ka ng umalis dahil kung pababayaan mo pang isumite yung lagda ng kung ilan man senador na nais kang bumaba sa pwesto, ay magkakaroon pa ng matagal na debate yan at manaig ka man at hindi ka masipa sa posisyon, may mga pagkakataon na siyempre nakakailang na alam mo yung karamihan o kalahati na lang sa mga kasama mo ay ayaw sa'yo, may mga panukalang batas ka o may mga proyekto ka na hindi nila susuportahan, bagkos ay kumbaga hihimayin pa nila hanggang sa abutin na ng siyam-siyam. So, kumbaga magkakagulo pa sa Senado. Kaya, ano ba to? Kumbaga, for kahihiyan, nagkukusa na yung naisipain na Senate President na bumaba sa pwesto at hindi na umaabot dito sa rigudon na pagdedebatihan pa kung siya ay aalisin o hindi. Ikalawang tanong at sa tingin ko itinatanong din ito ng ating mga amo dahil binanggit ni Senator Mig Zubiri na may mga powers, higher power that be na involved sa kanyang pagre-resign bilang Senate President. Pagre-resign, sinipa, para sa akin, iisa na lang din yun. So, alam naman natin na ang nakatataas o ang mas mataas pa sa Senate President, dahil pangatlo sa succession yan, kung sakasakali, ay ang Vice President at ang Presidente. Pero nakalalamang na ang Malacanang ang may kinalaman dito at ganun na rin sa pag-ascend ni Senator Chis Escudero bilang bagong Senate President ay meron din kinalaman ng Malacanang yan. Hindi tayo pwedeng maniwala na walang basbas ng Malacanang ang ginawang pangangalap ng pirma ni Senator Chis Escudero dahil siyempre independente siyang senador at independent senator nga ba siya o meron siyang partido, pero alam ko yung partido na kanya kinabibilangan ay hindi naman gano'n na kalakas. So kinakailangan ng mas mataas na suporta para siya ay ura-uradang maupo dahil nung ininominate siya ni Senator Alan Peter Cayetano ay walang tumutol at ura-urada nakuha kagad niya yung boto na kinakailangan para siya ay mailuklok bilang bagong Senate President. So may kinalaman ng Malacanang diyan at hindi ang tipo ko ang kayang bulahin ng isang Senator Chis Escudero. Bagamat hinahangaan ko si Senator Chis Escudero dahil bukod sa well-experienced politician na siya, abogado siya, lawyer siya. Sa tingin ko lang naman, ay magkakaroon kahit na konting direksyon ng ating Senado ngayon dahil hindi ko naman sinasabing hindi magaling si Senator Mig Zubiri. Kaya nga lang, itong mga nakakaraang mga pagdinig ng ilang mga senador ay mukhang nawawala na sa hulog. Ika nga at kumbaga ay anything goes na lang. Hindi niya na, kumbaga, wala siyang lakas ng loob na bigyan ng direksyon itong mga senador na namumuno ng mga partikular na komite na nagsasagawa ng kanilang sariling Senate inquiry. So, kumbaga parang
isa sa mga dahilan kung bakit siya pinabababa o pinababa sa pwesto ay dahil sa well, medyo kumbaga hindi pa niya talaga gamay. Wala pa siyang masyadong knowledge pagdating sa pagiging Senate President. Oo, eksperyensyadong politiko na siya pero kumbaga wala siyang masyadong power na kontrolin yung kanyang mga kasama sa Senado, lalong-lalo na yung ilang senador diyan na bira na lang ng bira. At ikalawa na nga rin, kaya siya siguro nasipa dahil, well, putok na putok sa balita na kaya siya nasipa dahil nga po dito sa ginagawang Senate inquiry ni Senator Bato de la Rosa patungkol nga po dito sa iskandalong kinabibilangan ni Pangulong Bongbong Marcos at ng ilang mga veteran na celebrities katulad na nga po ni Maricel Soriano na kumbaga ay dapat ay sinusuportahan ni Senator Zubiri itong Malacanang ng ating Pangulo pero parang lumalabas sa pananaw ko na pinababayaan niya yan dahil kumbaga may hidden na agenda si Senator Mig Zubiri kaya pinababayaan niya. Meron din akong napanood na interview ni Mig Zubiri at ito ay totoo at lagi ko naman sinasabi sa mga vlogs ko lalong-lalo na kung politika ang ating pinag-uusapan yung sinabi niya na sa politika walang permanenteng kaibigan, ang naiiwan lamang dyan ay yung pangsariling interest. Totoo naman talaga. Dahil isang halimbawa na nga po nito ay si Senator Senator Bato de la Rosa na bukang bibig ang pagsuporta kay Mig Zubiri pero isa rin pala siya dun sa mga pumirma na petisyon para masipa si Senator Zubiri ay kumbaga naghuhugas kamay. Hindi naman maitatanggi ni Senator De La Rosa yun. Pero giving the benefit of the doubt kay Senator De La Rosa na kumbaga naging madalian yung pagpirma at para bang kasi ano yan, ang politika kasi pagka bago ka makakuha ng suporta, ika nga sa wikang Ingles ay I'll scratch your back, you scratch mine. So baka may naging kasunduan si ngayon ay Senate President Chis Escudero at Senator Bato de la Rosa kaya napapirma siya doon sa petisyon na yon. At alam naman natin na sa kasalukuyan ay masigasig na inuusig ngayon ng International Criminal Court si dating Pangulong Rodrigo Duterte at siyempre pati na rin si Senator Bato de la Rosa tungkol nga po doon sa drug war na isinagawa nung panahon ng Duterte administration. So kinakailangan kumampi ni Bato de la Rosa sa Malacanang dahil siyempre pangangalagaan siya ng presidente kung susuportahan siya. So dito pa lang nakikita na natin kung anong kulay. Anong kulay o kaninong side na pupunta ngayon yung para kay President Bongbong Marcos at syempre yung naiwan. Pero actually sinasabi nila independent senator sila, siyam ata silang naiwan, ay mapipilitan silang humanap ng matibay na kasangga sa katauhan ni Vice President Sara Duterte. Maliwanag na maliwanag yun, hindi hula. Pagdating ng 2025 midterm election, dahil yan po ang pinaghahandaan ngayon ng dalawang
nasabing personalidad, si Pangulong Bongbong Marcos at ni Vice President Sara Duterte, maliwanag pa sa sikat ng araw na itong siyam na senador na to, hindi ako pwedeng maniwala na karamihan sa kanila ay hindi kakampi kay VP Sara Duterte, at lalong-lalo na po na bumubuo na rin ng senatorial lineup si dating Pangulong Rodrigo Duterte, at alam naman natin kung kanino niya pasusuportahin yon pagka nanalo, sa kanyang syempre anak na si Vice President Sara Duterte. So itong nangyari sa Senado na to, ito ay umpisa pa lamang po ng pagkakahiwa-hiwalay ng pro Bongbong at pro Duterte. So nagkataon lang na medyo syempre lamang kay Bongbong Marcos dahil siya ang presidente ng Pilipinas, nasa kanya lahat ang makinarya, naturalmente nilalamang si Pangulong Bongbong Marcos. Pero ang pinag-uusapan dito ay kung sino ang pinaka popular at sino ang pinaka pinapaboran ng taong ngayon. Kung inyong mahuobserbahan ay tahimik si Vice President Sara Duterte ngayon sa mga pangyayari na to. At wala pa yata akong nakikita sa kasalukuyan hanggang sa mga oras na to na ini-interview si Sara at hinihinga ng opinion patungkol po dito sa nangyaring rigudon sa Senado. So wala akong nakikitang ganun. Para bang Lilo si BP Sara na tama naman. Kasi itong nangyari na to sa Senado ay diskarte ng mga politiko. Natural yan. Natural yan. Magkakaroon na ng partisyon at kampihan sa Senado. Susunod dyan ang Kamara. Hanggat maaga, kinukuha na ng Pangulong Bongbong Marcos ang mga kaalyado na kailangan niya para masiguro ang 12 upuan sa Senado na papabor sa kanya at sa kanyang administrasyon. At ganoon din naman po si Vice President Sara Duterte. Ang mga nangyayari sa Senado na yan ay hindi pangkaraniwan. Pangkaraniwan po talaga yan. At lalong-lalo na po't nalalapit na ang midterm election. Doon po lahat yan nakaangkla. Huwag po kayong malilito mga amo. Doon lahat yan nakaangkla. Hindi yan nakaangkla sa kung ano paman. Maaaring isa sa mga dahilan, yun na nga pong pagdinig na ginagawa ni Bato de la Rosa. Tingnan natin kung itutuloy niya. Dahil para bang sa aking pananaw, ay kumampi siya sa mga Marcoses. Tingnan natin kung ititigil na po niya yan. Pero parang doon ang punta kasi yung kanyang pinapaborang PIDEA agent, dating PIDEA agent, ay pinabayaan niyang makulong sa Senado. So, tingnan natin ang mga susunod na kabanata dito sa PIDEA leaks na to na kung itutuloy pa ba. At habang tumatakbo itong mga buwan sa taon na to, makikita natin ang maliwanag kung kanino ang sa mga Marcoses at kanino ang para sa mga Duterte. So tingnan po natin yan. Pero pagdating naman po kay Senator Mig Zubiri, talagang gano'n ang politika. Kahit siya nagsasabi, gano'n talaga ang politika. Walang kaibigan. Ang naiiwan ay yung personal na interest ng bawat politiko. At kay bagong Senate President Chis Escudero, good move. Capable naman si Senator Chis Escudero. Pero siyempre, katulad po ng ibang mga umuupong Senate President, tingnan natin kung ano ang kanyang kalibre, ika nga. Kung kaya ba niyang pag-isahin ang Senado. Pero duda ko dun dahil siyempre, basag na ang unity. Basag na ang Senado. Ang susunod yan, sigurado, Kamara. Tingnan natin kung gaano karami ang maiiwan sa
mga Duterte at kung ilan ang tatakbo sa mga Marcoses. So, nagiging interesante itong ating politika. Wag po kayong magpapadala sa mga grandstanding ng mga politiko na ito. Permis nyo nga titingnan kung ano ang naikontribusyon nila sa iyo, sa atin. Marami dyan, wala naman talagang ginagawa. Forma lang, grandstanding. So dito ko muna po tatapusin ang video na to at tignan natin sa mga susunod ko pa pong mga video kung masusundan itong ating komento patungkol po dito sa nangyaring rigudon sa Senado. So with that, ako po si Boss Dags. At kung dito sa channel na to, ako ang boss. Kayo naman po lahat ang mga amo ko. Marami pong salamat.